Magandang araw mga kaibigan. So nung ah, earlier this week, no, pumunta sila Yorme at si DOTR Secretary Vince Dizon at nag-inspect sila around ng Old Antipolo Street, no, para tingnan yung segment ng NSCR, specifically yung contract package S01, dahil ito nga ay matagal nang na-delay. Ngayon, para ma-accelerate yung kanyang construction, ay ginawa nila ng paraan para hindi na madama yung ibang mga properties dito sa row ng contract package na ito. So kung titingnan natin dito sa kanyang plan, ito yung segment na dadaanan ng mga viaducts. So itong lugar na ito, titingnan natin, ito ay ang Jose Abad Santos Avenue, no? So ito yan, dito sa area na to. Then ito yung Old Antipolo Street, sa drawing na to. So makikita nyo yung mga viaducts niya dun sa original na plan ay tutungtong dito sa kung nasan yung mga properties na yan, no? And then meron pa siyang proposed na realignment ng Old Antipolo Street, no? Yung kalsada mula dito sa original na lugar na to ay i-move dapat siya dito sa gilid nung um, alignment ng mga viaducts, no? So dahil doon ay madadamay itong mga properties dito. Itong brown na line na ito. Ngayon, yung solusyon na ginawa nila, so ito yung section view niya, no? So section 6, tingnan natin din sa drawing, edit, ito siya, no? So para may reference tayo, ito yung Jose Abad Santos, ito yung section niya. So yan yung Jose Abad Santos, ito yung section 6. So para may idea tayo. So ang balak nilang gawin ay gawing mas narrow yung right of way ito. So ito yung pinaka right of way dapat ng NSCR. So gagawin nilang mas makipot yan, no? So paano kaya nila gagawin yun? So ito yung analysis ko na sa maaring gawin nila, no? Although maaring hindi ito tugma sa kung ano yung analysis ko, dahil nga hindi naman nila ginawang public kung ano ba yung changes na gagawin nila, no? So kung titingnan natin, maari rin nilang gawin, no, ay i-move nila itong posisyon ng mga viaducts mula sa posisyon na ito. Medyo pwede nilang ilapit ng kaunti dito sa connector road para ma-free up tong area na to. At the same time, pwede rin nilang medyo ilapit itong mga viaducts. So ito yung isa sa tingin ko ay engineering solutions na pwede nilang gawin. Then ito, pwede rin nilang ilapit dito. So para mas ma-accommodate yung mas narrow na right of way. Then ito yung proposed na drainage, kasi balak nila i-relocate yung current na creek na nandun, no? So
itong creek na nandito sa gilid ng Old Antipolo Street. Yun yung unang plano nila na i-relocate yan, no? So maaring ito ay ilagay nila dito. Then sa ibabaw nito ay yung uh, proposed na bike lane, no? O tsaka pedestrian walkway na sinasabi nila, no? So yung nakita ko na maaari nilang gawin na yan. So yung original na hanggang dito yung row niya ay ang mangyayari ay mas kikipot siya. Then hindi na kailangang alisin yung mga properties dito sa area na to. Then yung kanilang creek yung kanilang drainage na gagawin ay mas malapad kumpara dun sa existing na creek ngayon. So sinasabi nila ay magagawin double culvert para mas malaki yung capacity, no, na kanilang nakayang i-handle nung drainage na yon, no? Kasi nga nagkakaroon ng flooding problem sa area na yan. And then maaring panatiliin pa rin nila itong space na itong area ng road na ito under ng connector road para naman sa future freight at o cargo line, no? So ito po ay aking analysis lamang, no. Maaring iba yung gawin nila pero ito yung sa tingin kong logical na maaari nilang gawin dahil nga limited yung row, and then hindi rin may limit din kung hanggang saan nila pwedeng i-move yung mga structure, no? Pero ang pinaka-idea doon ay gagawin nila mas narrow yung sasakupin ng mga viaducts pati ng mga columns. So from here, ito na yung row niya ngayon, mas manipis na. And then may balak sila meron ditong one way na kalsada. So let's see kung tutugma ito dun sa analysis natin, no? So yan yung section view dito sa section 6, dito sa section 6 na ito, no. So tingnan naman natin doon sa ibang section, ba dito sa section 8. So ito yung forma ng viaduct sa section 8. So yung forma nito ay nandun pa rin yung proposed drainage, yung initial na forma nito. Then maaari nga rin gawin nila ay i-move nila itong mga viaduct, yung location ng mga viaduct mas malapit sa connector road. And then itong mga viaduct mismo ay yung segments niya maaari din na medyo gawin nilang mas malapit sa isa't isa at mas gagawing mas narrow yung mismong portal beam niya, no? Para ma-free up itong space na ito ng row. Ngayon, either itong drainage na proposed i-move din nila dito sa middle, pero once na i-approach na nila itong pile cap, no, so either ihilis nila yan or pwede nilang gawing magkahiwalay na itong pile cap na ito. So kasi ang balak nila culvert itong
kanyang drainage. Then meron siyang parang road o pedestrian lane or bike lane sa ibabaw ng road na yun. So yun yung mga maaari nilang gawin, no? Para mas mapakipot nila yung road na sasakupin, para hindi na kailangang gibain yung mga bahay dito. Kasi yun naman yung pinaka purpose na kanilang ah, gagawin, ay yung pinaka purpose nila, para hindi na sila mag-acquire ng napakaraming row na nagkokos din ng delay sa construction. So inuulit ko po, ito po ay aking pag-aanalisa, sariling pag-aanalisa kung ano yung maaari nilang gawin sa area ng contract package S01, ano. Maaring iba yung kanilang gagawin, pero ito yung nakikita ko na mas logical na gagawin nila. Ililink ko rin po dito yung paliwanag ni Mayor Isko base do sa gagawin dito sa area na ito, no, sa kanyang nasasakupan, at pati yung kanilang coverage nung pag-inspect nila dito sa area na ito. Base naman dun sa mga design na kanilang pinakita do sa website ng DOTR, ito yung itsura ng station, no. So parang iba na yung itsura niya kumpara do sa dati nilang pinakita. Dati ko ring pinakita do sa aking coverage ng overview po dun sa segment na ito ng NSCR. Although, let's see kung kanilang gagawin talaga na ganto na ulit yung disenyo or doon na sa bagong disenyo yung kanilang gagawin. O hindi nila kinonfirm kung ano ba talaga, ano. So, although yung redesign naman ay mainly dun sa row, dun sa lapad ng row na gagawin nila. So, sa ngayon, yun lamang po muna. Hopefully ay kahit pa paano nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung maaaring gawin nila dito sa segment ng contract package S01 sa Old Antipolo Street, no? Maikli lang tong segment na ito at dahil nga ay masyadong na-delay na ito, ay talagang gumawa na sila ng paraan para makapagsimula na itong construction nito. Abangan natin sa mga susunod na buwan, taon, kung ano yung mga construction method na gagamitin nila dito. So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo.